babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Lando, 34 anyos, mangingisda mula sa isang bayang malapit sa Iloilo. Sanay ako sa dagat, sa ulan, sa gutom. Pero hindi ako kailanman naging handa sa bangungot na naranasan ko nang dalhin ako ng bagyo sa isang isla na wala sa kahit anong lumang mapa. Isang islang hindi dapat madaanan ng tao. May 3 araw na kaming walang huli. Masungit ang panahon at halos wala ng laman ang bangka naming maliit. 3:00 ng madaling araw noong Abril 30, 1999 nang muli akong pumalaot mag-isa. Akala ko'y simpleng malalakas na hampas ng tubig lang ang haharapin ko. Pero nagkamali ako. Habang papalayo ako sa dalampasigan, unti-unting dumilim ang kalangitan. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi ito karaniwang bagyo. Parang galit na galit ang kalikasan. Umampas ang malalakas na hampas ng tubig na parang sinusubukang lunurin ang bangka ko. Pilit kong kinokontrol ang manibela pero nawala na ako ng direksyon. Lahat ng paligid ko puro dilim at tubig. Ilang oras akong inikot-ikot ng hampas ng tubig. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Nang tumigil ang ulan, wala na akong lakas. Ang huling naalala ko, tinamaan ako sa ulo ng tumilapon na gamit mula sa bangka. Pagdilat ng mata ko, nakahandusay ako sa buhanginan. Wasak ang layag, sirang-sira ang bangka, at sa harap ko, isang isla, tahimik, walang galaw, walang kahit anong palatandaan ng buhay. Parang hindi pa nadadapuan ng tao. Pinilit kong tumayo kahit masakit ang balakang ko. Bitbit ang maliit na bag, sinimulan kong maglakad papasok sa isla. Maraming punong kahoy, lahat tuyo. Walang huni ng ibon, walang insekto. Tanging ingay lang ang sarili kong mga yapak sa tuyong lupa. May nadaanan akong bakod na bakal, kalawangin, pero matibay pa. May punit na signage sa gilid. Restricted area, military property. Mukhang abandonado na. Ang gate nakabukas ng kaunti. Hinawi ko ito at pumasok. Sa loob may mga gusaling konkreto. Mga barracks, lumang storage at isang command center. Lahat ng bintana wasak. Ang pinto ng isa nakabukas at umuugong sa hangin. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar ito, pero halatang hindi na nabalikan ng mga may-ari nito. Masyado nang matagal. Sa isang barracks may lumang kama. Pagod na ako. Nilatag ko ang manipis kong tuwalya sa ibabaw ng kutsyon na amoy amag. Doon ako nahiga, pinikit ang mga mata at tuluyan nang nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong natulog, pero paggising ko, madilim na. Tahimik pa rin ang paligid, masyadong tahimik. Naglakad ako palabas ng barracks. Sa malayo may liwanag mula sa silangan ng isla, galing sa isang tore na parang bantay. Matagal ko itong tinitigan. Paano nagkaroon ng ilaw kung abandonado na ang lugar? Hindi ko na nilapitan. Bumalik ako sa loob ng barracks at isinara ang pinto. Pero habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos sa labas. Mabagal, paikot-ikot, parang may nagmamasid. Pinigil ko ang hininga ko. Hindi ko alam kung tao o hayop. Ilang minuto ang lumipas bago ito tumigil. Nang muling tumahimik, saka lang ako muling nakatulog.
Kinabukasan, gumising ako sa sikat ng araw. Lumabas ako para hanapin ang bangka. Pero hindi ko ito makita sa dalampasigan. Tanging ang mga sirang bahagi lang ang naroon. Parang kinain ng lupa at dagat ang lahat. Sa mga susunod na araw, unti-unti kong napagtanto, hindi lang basta abandonadong pasilidad ang lugar na ito. May mga lihim ito, may mga kwento ang katahimikan, at may mga nilalang na hindi dapat makita sa liwanag ng araw. At ako ang isa sa mga nakasaksi. Ikalawang araw ko sa isla, maaga akong nagising, hindi dahil sa liwanag, kundi sa gutom. Halos wala na akong makain. Ang baon kong biskwit at sardinas ay kinain ko na kagabi. Ngayon, ang natitira na lang ay ilang lagok ng tubig sa lumang bote. Sinubukan kong humanap ng makakain. May mga halamang ugat sa likod ng barracks pero hindi ko kilala kung alin ang ligtas. Sa di kalayuan may punong saging pero puro hilaw ang bunga. Kumuha ako ng isa. Kahit mapait, kinain ko pa rin. Habang nag-iikot, may napansin akong trail na patag, parang daanan ng gulong. Sinundan ko ito papasok sa kakahuyan. Doon ko nakita ang isang maliit na gusaling sementado, bahagyang nakalubog sa lupa at halos natatakpan na ng mga baging. May karatula sa itaas ng pinto. Observation post, classified. Bumigat ang pakiramdam ko, hindi ko alam kung bakit. Pero imbes na umatras, itinulak ko ang kalawangin na pinto. Mabigat. Gumapang ang kaluskos mula sa mga bisagra pero bumigay rin. Sa loob, amoy alikabok at luma. May mga mesa, lumang gamit at sirang monitor. Sa isang sulok may mapang naka-frame. Gawa sa lumang tela. Lumapit ako. Sa gitna nito, nakamarka ang buong isla. May mga label. Quarantine Zone A. Specimen Containment. Power Substation. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, isang bahagi sa hilagang silangan na tinakpan ng itim na pintura. Wala itong label. Parang sadyang binura. Nang akmang aalis na ako, may nahulog mula sa istante. Isang folder, basang-basa at may bahid ng lumang dugo, ang gilid. Pinulot ko. Sa loob nito may mga larawan ng taong pinilit buksan ang mga mata gamit ang metal clamps. Nakapiring ang bibig. Sa caption, Subject 03, Failed Response to Induction. Bigla akong nanginig. Hindi ito basta pasilidad. May ginawa silang eksperimento rito. Mabilis akong lumabas at bumalik sa barracks. Pero habang papalapit ako, may napansin akong kakaiba. Bukas ang pinto. Sigurado akong isinara ko ito kanina. Tahimik akong lumapit. Hawak ang matulis na kahoy na pinutol ko kanina. Sumilip ako sa loob. Walang tao. Pero ang tuwalya kong nakalatag sa kama, nasa sahig. At ang bote kong may tubig, basag. May pumasok dito. Mabilis kong isinara ang pinto at ikinandado gamit ang kalawanging kawad. Hindi ako makakampante. Hindi ito hayop. Hindi rin basta magnanakaw. Wala namang ibang tao sa isla. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Tuwing pumikit ako, naririnig ko ang tunog ng basag na bote na parang nauulit. At sa tuwing dumarating ang hangin mula sa labas, parang may kasamang ungol. Hindi malakas pero sapat para bumilis ang tibok ng dibdib ko. Bago maghating gabi, may narinig akong langit-ngit mula sa bubong. Maingat, mabagal, parang may gumagapang. Hinawakan ko ang kahoy na pangdepensa at pumwesto sa sulok ng barracks. Walang ilaw pero maliwanag ang buwan sa labas. Tumagos ito sa sirang bahagi ng bubong. Sa anino sa kisame, may isang hugis na gumalaw. Hindi ko na tinapos ang gabi sa loob. Dahan-dahan akong lumabas, bitbit ang kahoy at tumakbo papunta sa gubat.
Sa likod ng command center, may nakita akong maliit na siwang sa pagitan ng mga bato, isang kuweba. Doon ako pumasok. Madilim, mabaho, mabigat ang hangin. Pero mas pipiliin ko na ito kaysa makasama ang kung anumang gumagapang sa barracks. Doon ko pinalipas ang gabi, nakaupo, hawak ang kahoy, gising ang diwa, at sa katahimikan ng kuweba. Doon ko unang naramdaman ang presensyang hindi ko maipaliwanag. Parang hindi ako nag-iisa, hindi ako nakatulog buong gabi. Sa loob ng kuweba, ramdam mo ang bigat ng bawat segundo. Parang may presensyang nakikiramdam sa bawat paghinga ko. Hindi ako gumalaw. Nakatutok lang ang atensyon ko sa bunganga ng kuweba. Hawak-hawak ang patpat na parang sandata. Pagliwanag ng paligid, dahan-dahan akong lumabas. Tahimik pa rin. Walang hangin. Walang kahit anong tunog mula sa gubat o paligid. Bumalik ako sa barracks para tingnan kung ligtas na. Wala na ang anino. Wala ring bakas ng sapatos o paa sa lupa. Pero halatang may gumalaw sa loob. Iba na ang pwesto ng ilang gamit. Kinabahan ako. Hindi ito gawa ng hayop. At kung tao man, bakit hindi siya nagpapakita? O baka, hindi lang siya basta tao. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kuweba. Pero bago ako tumuloy, pinuntahan ko ang isang gusaling may label na Research Wing C. Sa loob, mas malala ang itsura. Wasak ang bubong, basag ang mga bintana at kalat ang mga papel na tila minadaling iwanan. Sa isang cabinet, may metal box na may lock. Gamit ang bato, binuksan ko ito. Sa loob, may lumang audio tape at sulat na may pamagat. Incident Log 12, Emergency Shutdown. Wala akong player para sa tape, pero binasa ko ang sulat. Dito ko nalaman ang bahagi ng katotohanan. Subject 06 escaped containment at 0240 hours. Personnel Reyes and Nakamura. Deceased. Facility lockdown initiated. Protocol Shiro to be erased. Hindi ko maintindihan lahat pero isang salita ang tumatak sa akin. Escaped. Ibig sabihin, may nilalang na pinakawalan. At posibleng hanggang ngayon, narito pa rin siya sa isla. Kinabahan ako. Umatras ako palabas at bumalik sa kuweba. Sa daan, naramdaman kong parang may sumusunod. Sa bawat hakbang ko, parang may isa pang hakbang na sumasabay. Huminto ako, tumigil din ito. Tumingin ako sa paligid, wala. Pagsapit ng gabi, muling bumigat ang pakiramdam. Sa loob ng kuweba, habang nakaupo ako, naramdaman kong may gumuguhit sa lupa sa labas. Parang may humihila ng paa. Mabagal, paulit-ulit. Nang sumilip ako, wala akong nakita. Pero may naiwan sa lupa, isang mahabang gasgas na parang kinaladkad ang kamay o daliri. Hindi ko na sinilip pang muli. Bumalik ako sa loob at tinakpan ng mga sanga ang bunganga. Mga 2:00 ng madaling araw, may narinig akong tunog na parang mabigat na bagay na bumagsak sa labas. Hindi ko alam kung hayop, tao o kung ano. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako nag-iisa sa islang ito. At kung anuman ang gumagala tuwing gabi, hindi ito naghahanap ng pagkain lang. Parang may hinahanap siya, parang may gusto siyang kunin o balikan. Nang sumikat ang araw, ramdam ko pa rin ang pagod sa katawan ko. Isang buong gabi na naman akong hindi nakatulog. Pero mas malakas ang takot kaysa sa antok. Sa bawat saglit ng katahimikan, naroon ang kaba na baka may sumusunod, nanonood o naghihintay lang ng maling kilos. Lumabas ako ng kuweba, bit-bit ang kahoy na ginamit kong depensa. Sinikap kong tandaan ang bawat daan na dinaanan ko kahapon. Paikot-ikot ako sa paligid ng compound, mga gusaling halos magigiba na. Mga pader na tinubuan na ng baging at mga sirang pasilidad na amoy kalawang at amag. Ang hangin ay makapal at hindi gumagalaw. Sa ilalim ng araw, wala pa ring tunog ng kahit anong nilalang.
ni ibon, ni kuliglig, ni hangin sa mga dahon. Wala. Ang buong isla ay parang naipit sa pagitan ng oras. Pumunta ako sa kabilang bahagi ng pasilidad, sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. Doon ko nakita ang isa pang gusali. Mas malaki at mas buo kaysa sa iba. Nakalagay sa kalawangin na karatula ang salitang Medical Storage, Isolation Wing. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat kong pasukin, pero kung may anumang makakatulong sa akin, gamot, flashlight, kahit kutsilyo man lang, malamang dito ko matatagpuan. Pumasok ako sa loob. Basag ang salamin sa pinto pero may lock pa ang kahoy na barikada sa loob. Tinanggal ko ito dahan-dahan. Pagpasok ko, ang una kong naamoy ay ang mabahong halimuyak ng lumang formalin. Naaagnas na gulong ng stretcher ang bumungad sa akin. Sa kaliwa, may silid na parang ginawang panandaliang morgue. Sa kanan, may racks ng lumang gamot. Sa gitna, isang operating table. At sa sulok ng kwarto, isang cabinet na bakal. Nakasulat sa harap, Cryolog, Subject Notes. Binuksan ko ang cabinet. Andun ang ilang folder, puro basa, halos dumikit na ang mga pahina sa isa't isa. Pinili kong isa-isahin. Isa ang tumatak sa akin. Subject 06, Partial Integration Achieved. No known survival of direct exposure past 78 days. Subject remains in a state of ambulatory activity, devoid of REM sleep function. Skin deterioration rapid, aggressive response to thermal and sonic exposure. Habang binabasa ko ito, may narinig akong mahina, tunog ng metal na kinakalabit sa likod ng gusali. Dahan-dahan akong sumilip sa sirang bintana. May nakita akong anino. Mabagal ang kilos. Hindi ko maaninag ang itsura pero halata sa galaw na hindi ito hayop. Hindi rin ito parang normal na tao. Parang kinakaladkad ang isang paa. O baka masyado lang itong tuwid gumalaw. Nakatayo ito sa tapat ng lumang tangke ng tubig, nakatalikod sa akin. Pero ang balahibo ko, nakatayo na. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Nakatayo lang ako roon ng ilang minuto. At habang pinagmamasdan ko ito, bigla itong tumigil. At dahan-dahang tumingala. Parang alam niyang may nanonood sa kanya. Umurong ako, hindi ko na tinapos ang nakita. Tumakbo ako palabas ng gusali at bumalik sa gubat, diretso sa kuweba. Sa sobrang takot, muntik na akong matapilok sa mga ugat ng puno. Pagdating ko sa loob, nilakip ko ng sanga ang bunganga at dumapa ako sa mismong sulok. Hawak ko ang kahoy, nanginginig ang kamay. Dumaan ang gabi. Ngunit sa labas ng kuweba, hindi na ito kaluskus lang. May naririnig na akong boses. Hindi malinaw pero paulit-ulit. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang salitang paulit-ulit. Kudasai, Kudasai. Hindi ko maintindihan pero alam kong hindi iyon ingay ng hangin. At ang tono nito, hindi galit, kundi parang pakiusap. Pero mas lalong nakakakilabot. Kinabukasan, wala pa rin akong lakas. Kailangan kong makahanap ng pagkain. Bumalik ako sa storage room na nakita ko kahapon at sinubukang maghanap ng dilatang may natirang laman. May nakita akong isang lata ng tuna, expired na, pero wala na akong pakialam. Sa ilalim ng mesa, may isa pang folder. Hindi ko na sana papansinin, pero may larawan ito na kumuha ng atensyon ko. Larawan ng isang nilalang na parang tao, pero ang balat ay punit-punit, ang mata ay puti, at ang bibig ay tila pinilit na ipikit gamit ang metal brace. Sa ilalim ng larawan nakasulat, Phase 3, Non-Lethal Sleep Inhibitor Application. Bigla akong napaupo. Ang nilalang na ito, parang siya ang nakita ko kagabi. Tumakbo ako palabas ng storage at bumalik sa tuktok ng burol. Gusto kong makita kung may ibang isla sa paligid.
Pero wala. Lahat ng paligid puro dagat. Wala ring barko. Wala ring eroplano. Tanging katahimikan. Paglingon ko, doon ko siya unang nakita sa liwanag ng araw. Sa baba ng burol nakatayo siya. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang pataas sa direksyon ko. Malayo siya pero kahit sa distansya, kitang-kita ko ang balat niyang puti, ang mata bukas. Hindi kumukurap at ang katawan hindi gumagalaw sa hangin. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako pabalik sa kuweba. Isinara ko ito at nilagyan ng bato ang pasukan. Sa loob, halos himatayin ako sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang nilalang na yon. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi siya dapat andito. At hindi ako ang una niyang nakita. Hindi ako gumalaw buong maghapon. Sa loob ng kuweba, pinakiramdaman ko ang paligid. Lahat ng kaluskos, kahit lagaslas ng dahon, nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ang anyo ng nilalang na nakita ko sa burol ay hindi mawawala sa isip ko. Ang pagkakatayo niya, ang balat niyang parabang sinunog at pinilit buuin, at ang mga matang hindi kumukurap. Noong hapon, nang wala akong marinig sa labas, dahan-dahan akong lumabas para kumuha ng tubig. Nakahanap ako ng balon malapit sa likod ng lumang tangke ng tubig. May takip pa ito at nang buksan ko, malalim pa rin ang tubig sa loob. Gumamit ako ng lata at lubid mula sa storage upang makaigib. Habang umiinom ako, may narinig akong tunog mula sa itaas. Isang mumunting kaluskos na parang mga kuko sa yero. Umangat ang ulo ko. Wala akong nakita. Pero mabilis akong umatras at bumalik sa loob ng gubat, pabalik sa kuweba. Dito ko napagtanto, kahit araw hindi siya nawawala. Sa ikalimang araw ko sa isla, nagsimula akong magtaka kung sinadya ba talaga ang lahat ng ito. Walang natural na sinyalis ng wildlife, walang langaw, langgam o kahit maliliit na hayop tulad ng tuko. Parang hindi simpleng isla. Para itong controlled na lugar, sinadyang burahin sa lumang mapa. Pinilit kong balikan ang barracks. Doon ako naghukay sa ilalim ng kama, sa mga drawer. Kahit sa mga punet na mga dokumento, may nahanap akong maliit na journal. Luma na, ngunit hindi nabasa. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan, Lieutenant Hiroshi Tanaka. Sa loob ng journal, sinimulan kong basahin ang ilang entry. Araw 23. Nagtagumpay na kami. Subject 06 ay nagpapakita ng galaw kahit tulog ang utak. Hindi siya natutulog, hindi rin namamatay. Day 30, lumikas na ang mga hapon. Naiwan kami rito para bantayan daw. Pero paano mo babantayan ang isang bagay na hindi natutulog? Day 37, isa-isa na kaming nawawala. Tila kahit araw, hindi ligtas. Ang subject natuto ng maghintay. Lumamig ang batok ko. Ang mga katagang hindi natutulog at natuto ng maghintay ay tila buod ng nilalang na nasa isla. Ang pinakamasaklap, wala ni isang entry ang nagsasabing natapos ang proyekto. Walang utos na nagsasabing ligtas ng umalis. Parang sinadya silang iwan. Kinagabihan, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo ako sa loob ng kuweba, may biglang kumalabog sa labas. Isang mabigat na tunog, parang semento na bumagsak sa lupa. Dahan-dahan kong tinanggal ang ilang sanga sa bunganga ng kuweba at sumilip. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong gumagalaw. Hindi tao, hindi hayop, pero may anyong nakayuko, gumagapang. Sa liwanag, nakita ko ang balat nito, pitak-pitak, parang pinagsamang putik at laman. Umiikot ang ulo niya, pero walang direksyon. Para bang hindi niya alam kung saan siya pupunta, o baka alam niya, pero sadya niyang pinapatagal. Habang pinagmamasdan ko siya, huminto siya sa tapat ng kuweba. Tumahimik. Walang galaw. Pilit kong pinigilan ang paghinga ko. Wala akong naririnig kundi tibok ng puso ko. Tapos, unti-unti siyang umikot. Bumalik sa direksyong pinanggalingan niya.
pero hindi lumakad. Gumapang siya ng paatras, hindi umiikot ang katawan. Muntik na akong mapasigaw sa nakita, parang baliktad ang galaw ng katawan niya. Parang sinadyang sirain ng eksperimento ang direksyon ng pagkilos niya. Parang hindi siya dapat gumagalaw gaya ng normal na tao. Pagbalik ko sa loob, nagsimulang manginig ang kamay ko. Gusto kong umiyak pero wala na akong luha. Hindi na takot lang ang nararamdaman ko, kundi pagkaubos. Kinabukasan, naghanap ako ng mapupwedeng gamitin para gumawa ng trap. May nakita akong pako, wire at sirang kahoy. Nag-improvise ako ng alarm gamit ang lata at string. Inilagay ko sa harap ng kuweba. Kahit papaano may babala kung may lalapit. Habang nilalatag ko ang alarm, may napansin akong marka sa isang puno malapit sa kuweba. Gasgas, mahaba at tuwid. Hindi gawa ng tao at hindi rin simpleng kalmot ng hayop. Parang pinadaan ng metal na matalim. Lumapit ako, sinubukang sundan ang direksyon ng gasgas. Dinala ako nito sa isang maliit na clearing. May mga sirang kahon at lumang sako. Sa gitna, may marker na kahoy, halos natumba na. May nakasulat, Site D6, Entry Restricted, Subject Holding, Red Zone. Parang kumirot ang sikmura ko. Ang D6, hindi ba yun ang binura sa mapa? Dahan-dahan akong lumapit. Sa likod ng mga kahon, may trapdoor na gawa sa semento at bakal. May kalawang na, pero mukhang mas bago kaysa sa iba sa compound. Nilapitan ko. Pinakinggan ang paligid. Tahimik. Binuksan ko ito gamit ang lumang baril na nakita ko sa barracks. Tumunog ang pinto. Mabigat. Pagbukas ko, amoy agad ang singaw ng luma, parang dugo, amag at lumang kemikal. Sa ilalim, may hagdanan pababa. Hindi ko alam kung dapat kong ipagpatuloy, pero napaatras ako. Magsisimula nang lumubog ang araw. Bumalik ako sa kuweba. Bago pa dumilim, inayos ko ang alarm ko. Kumain ako ng kaunting sardinas na tinago ko pa. Uminom ng tubig mula sa balon. At naupo sa pinakasulok ng kuweba. Habang nilalamon ng gabi ang paligid, may tunog na naman sa labas. Hindi bigla. Hindi rin sabay-sabay. Paunti-unti. Parang gumagalaw ang paligid sa sarili nitong paraan. Sa isang sandali, may narinig akong bumagsak na lata. Tumama sa bato. Tumayo ako, hawak ang kahoy, nakikiramdam. Maya-maya, may tunog na tila kaluskos ng basang paa. Huminto ito sa mismong bunganga ng kuweba. At sa pinakaunang pagkakataon, may boses akong narinig mula sa labas. Paos, mababa, at parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Ikaw ang bumalik. Nanigas ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako ang una. At ang nilalang na iyon, naghihintay lang na bumalik ang isang katulad ko. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Matapos marinig ang boses na iyon mula sa labas, Ikaw ang bumalik. hindi na ako gumalaw. Nanatili akong nakadapa, hawak ang kahoy, habang dahan-dahang lumilipas ang oras. Ang gabi ay parang walang wakas. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naiisip ko ang galaw ng nilalang. Hindi siya lumalakad tulad ng tao. Hindi rin siya parang hayop. Ang bawat galaw niya ay tila ginuguhit, mabagal, baliko, at walang ritmo. Parang hinuhugot siya mula sa bangungot. Pagliwanag ng langit, lumabas ako. Walang bakas sa harap ng kuweba, pero may isang bagay akong agad napansin. Wala na ang isang lata na ginamit ko sa alarm trap. Hindi ito basta natumba. Wala na ito. Naalis. Parang may kumuha. Hindi ko alam kung mas natakot ako dahil wala akong nakita o dahil alam kong may ibang gumalaw habang tulog ang mundo. Umakyat ulit ako sa burol. Sa itaas, tanaw ko ang paligid ng isla. Gusto kong kumpirmahin kung may pagbabago, kung may barko, kung may apoy, kahit usok. Pero wala pa rin. Ang katahimikan ng lugar ay hindi na simpleng tahimik. Para itong isinadyang walang tunog,
walang paggalaw, walang panahon. Pagbalik ko sa baba, nagtungo ako sa trapdoor ng Site D6. Kaninang gabi ko ito natuklasan at ngayong umaga kailangan ko nang malaman ang laman nito. Hindi ako maaring manatiling bulag sa kung anong klasing panganib ang kinakaharap ko. Bit-bit ang flashlight mula sa storage, pinilit kong buksan ulit ang trapdoor. Malamig ang bakal, mabigat ang amoy ng lumang hangin mula sa loob. Ang hagdanan pababa ay gawa sa metal, kalawangin. Isa-isang hakbang, bumaba ako. Pagdating ko sa ilalim, napansin kong mas bago ang istruktura. May mga pader na bakal, hindi semento. May mga emergency light na hindi na umiilaw, pero ang wiring ay buo pa. Sa dulo ng hallway, may 3 pinto. Lahat may label, containment, observation bay auxiliary medical wing. Pinili kong pumasok sa observation bay. Binuksan ko ang pinto gamit ang itak. Sa loob may malaking salamin sa dingding, parang one-way mirror. Sa kabila may maliit na silid na may kama, mesa at posas na bakal sa sahig. Sa mesa may lumang cassette recorder at 2 basang papel. Isa sa mga dokumento ay partially readable. Subject 06 shows 0 REM cycles. Cognitive response indicates elevated aggression only in darkness. Test sequence 14 terminated due to breach. Last known observation. Subject stood still for 19 hours without blinking. Tumigil ako sa pagbasa. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa batok ko. Nandoon siya sa silid na yon, dati, at ngayon siya ang gumagala sa ibabaw ng lupa. Sa isa pang sulok ng kwarto may metal drawer. Pinuksan ko ito, nandoon ng mga lumang Polaroid. Lahat blurred, pero may isa na kitang-kita. Isang nilalang na nakatayo sa sulok ng silid, nakaharap sa pader. Mukha siyang tao, pero ang balat ay parang tumigas, nanigas na parang semento na pinilit bigyang hugis. Umalis ako sa lugar na yon. Isinara ko ang pinto at bumalik sa hagdanan. Habang paakyat ako, may narinig akong mahina, isang paghagigik. Sandali lang, pero sapat para patakbuhin ako paakyat. Paglabas ko sa trapdoor, binagsak ko ito at pinatungan ng bato. Hindi ko na balak bumalik doon. Gabi ulit, nasa kuweba ako, tahimik. Hindi ako kumakain. Hindi rin ako makatulog. Umiikot sa utak ko ang lahat ng nakita ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan kung paano ito naging posible. Kung totoo ngang Japanese base ito dati, anong klaseng eksperimento ang ginawa nila rito? At bakit hanggang ngayon may naiiwang bakas? Hindi ba dapat matagal na silang wala? Bandang hating gabi, naalimpungatan ako sa tunog ng mahihinang yabag. Hindi ito parang dati. Mas malalim, mas mabigat, mas malapit. Hindi ako gumalaw. Pinilit kong idikit ang tenga ko sa lupa at doon ko siya naramdaman. Hindi siya nasa labas ng kuweba, nasa ilalim. Parang may gumagapang sa ilalim ng lupa, mabagal, mabigat, at tumitigil lang tuwing humihinto ang puso ko sa kaba. Para bang nararamdaman niya ang takot ko at ginagamit niya ito para malaman kung saan ako. Biglang tumigil ang paggalaw, tahimik, walang anino sa labas, walang ingay. Pero ramdam ko, hindi pa siya umaalis. Maya-maya may kumalapit sa sanga sa bunganga ng kuweba. Isang mahina, gasgas na boses ang sumunod. Nakakagising. Diba? Hindi ako sumagot. Hindi ako huminga. Hindi ko alam kung anong meron sa nilalang na ito. Pero ang alam ko, hindi siya multo. Hindi rin siya tao. Isa siyang bagay na nilikha ng hindi natural. At ang katahimikan ng isla ay hindi dahil sa kawalan ng buhay, kundi dahil lahat ng narito ay natuto ng manahimik. Kinabukasan, nang may lakas pa ako, gumawa ako ng plano. Kailangan kong makalabas sa isla. Gamit ang mga lumang parte sa mga storage area, bariles, tabla, kahit pako,
Unti-unti kong sinimulan ang paggawa ng maliit na raft. Aabutin pa ako ng ilang araw, pero isa lang ang malinaw. Kung hindi ako aalis, uubusin niya ako. Hindi agad, hindi rin bigla, kundi dahan-dahan tulad ng ginawa niya sa mga nauna. Wala akong tulog buong gabi. Matapos ang gabi ng bulong mula sa labas, nakakagising. 'Di ba? Hindi na ako umalis sa sulok ng kuweba. Kahit pumikit ako, hindi ko maituloy ang kahit isang minuto ng tulog. Sa isip ko, alam kong ito ang layunin ng nilalang na iyon. Hindi ako patayin agad, kundi sirain sa dahan-dahan. Tanghali na ako lumabas. Mataas na ang araw pero malamig ang hangin. Bumalik ako sa lugar kung saan ko sinimulan ang paggawa ng raft. Kailangan kong matapos ito sa loob ng ilang araw. Gumamit ako ng mga lumang drum na gawa sa plastik at kahoy mula sa mga sirang gusali. Habang pinagdudugtong ko ang mga bahagi gamit ang pako at tali, napansin ko ang isang kakaibang detalye. Isa sa mga tabla ay may nakaukit sa ilalim, hindi agad kita, pero nang alisin ko ang dumi, lumitaw ang mga letra. 08-18-1945. Subject still active. Evacuate quietly. Hindi ko alam kung anong parte ng military record ito, pero ang petsa, ilang araw lang matapos ang opisyal na pagtatapos ng digmaan. At kung aktibo pa ang subject noon, ibig bang sabihin, higit 70 taon na itong nilalang na gumagala? Habang iniisip yon, may narinig akong ingay mula sa likod ng gusali. Kaluskos, mabagal, hindi malakas, pero sapat para kumabog ang dibdib ko. Hindi na ako tumingin pa. Tumakbo ako pabalik sa kuweba, iniwan ng raft. Sa loob ng kuweba, habang pinupunasan ko ang pawis, may naalala akong hindi ko pa napupuntahan. Isang maliit na silid sa gilid ng compound na may selyo ng private, Japanese only. Kinaumagahan, naglakas loob akong puntahan ito. Paglapit ko, sira ang kandado. Nilagyan ng sanga parang sinadyang hindi nabuksan muli. Binuksan ko ito. Sa loob may isang lamesa, isang lumang player ng audio cassette, at isang notebook na ang cover ay may sulat kamay. Tanaka, final notes. Binuksan ko ang player, pindot, static. Tapos isang boses, paos, pagod. Kung sino ka man na nakarating sa islang ito, hindi ka na makakaalis. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi ka papayagan. Kami naiwan dito para magbantay. Pero hindi kami bantay. Kami ang mga susunod na eksperimento. Tumigil ako sa pagpindot. Napatitig ako sa kisame. Susunod na eksperimento. Ibig bang sabihin, pinili ng mga Japanese na iwan dito ang mga tauhan nila para sadyang panoorin kung ano ang mangyayari sa loob ng isla? Binasa ko ang notebook. Ang huling entry ay may petsang Setyembre, 1945. Hindi namin alam kung paano siya nabubuhay. Hindi siya natutulog, hindi rin siya kumakain. Pero may hinahanap siya, parang nawawala ang isang bahagi niya. At sa tuwing may bagong dumarating, sinusubukan niyang ibalik ito sa sarili niya. Muling tumayo ang balahibo ko. Ang nilalang, hindi lang basta pumapatay, parang may sinusubukang punan sa sarili niya at lahat ng saksi, ginagawa niyang bahagi ng eksperimento. Bumalik ako sa raft. Gabi na. Tinapos ko ang pangalawang layer. Hindi ko alam kung tatagal ito sa dagat, pero kailangan ko ng pag-asa. Habang iniikot ko ang lubid sa kahoy, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Tumigil ako. Wala namang hangin sa isla. Paglingon ko, wala akong nakita. Pero sa lupa, may mga yapak. Hindi akin. Hindi rin bago. Parang galing sa paang basag-basag na halos hindi makalakad ng tuwid. Umatras ako, pitpit ang itak at dahan-dahang lumayo. Hindi ko dinala ang raft. Masyado pang maaga para pilitin ang alis.
Bumalik ako sa kuweba, nilagyan ulit ng alarm ang harapan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa tunog ng lata. 1, 2, 3. Sunod-sunod. Pagtingin ko sa bunganga ng kuweba, may aninong dumaan. Hindi malinaw, hindi rin mabilis. Pero halata sa galaw, kilala na niya ang lugar. Naisip ko bigla ang sinabi sa tape. Hindi ka papayagan. Hindi ko na pinilit ang sarili kong matulog. Umupo ako, itinapat ang itak sa entrada. At doon sa gitna ng dilim may narinig akong humihinga. Mabagal, malalim. Parang hinihigop ang hangin mula sa loob ng katawan niya. Tapos narinig kong muli ang boses. Hindi ako natutulog at hindi kita hahayaan makatulog. Sa sandaling iyon, alam kong ang laban dito ay hindi gamit ang lakas, kundi sa tibay ng isipan, sa pagtitiis, sa kung gaano mo kayang manatiling gising. Kahit gusto mo nang sumuko, hindi ako nakatulog buong gabi. Hindi ko na rin alam kung pang ilang gabi na ito. Sa bawat paglipas ng oras, pakiramdam ko'y mas mabilis bumabagal ang katawan ko. Parang tumitibay ang takot habang humihina ang katawan. Tumila na ang ulan sa labas, ngunit naiwan ang malamig na hangin na parang sinasakal ang paligid. Binuksan ko sandali ang bunganga ng kuweba, sinilip ang labas. Wala. Pero sa lupa, nananatili ang mga bakas ng hindi ko pa rin masabing tao o hayop. Kailangan kong tapusin ang raft kahit hindi pa ako sigurado kung makalalabas ako sa isla. Mas mabuti na yon kaysa dito maghintay sa dilim. Habang nagtatrabaho, bigla kong naalala ang sinabi ni Tanaka sa tape na hindi lang nila minanmanan ang subject, kundi sila rin mismo ay naging parte ng eksperimento. Pinaglaruan, pinag-aralan, ginamit. Biglang napatingin ako sa langit. Wala pa ring eroplano, wala ring barko. Parang inabandona talaga ang isla. Parang may nakapaligid dito na hindi basta lang distansya, kundi intensyong itago ito magpakailanman. Lumipas ang araw sa pagpapako at pagtali ng raft. Sa tuwing may naririnig akong kaluskos, binibitawan ko ang gamit, dinudukot ang itak. Wala pa naman, pero alam kong nandyan lang siya. Tahimik na nagmamatsyag. Gabi na ulit. Sa kuweba, habang binibilang ko ang mga natitirang sardinas, may narinig akong ibang klase ng tunog. Hindi lata, hindi kaluskos, isang uri ng paggasgas. Parang may kamay na humahaplos sa mga bato sa bungad ng kuweba. Hindi ko na sinubukang sumilip. Sa halip, pinikit ko ang mga mata ko at pinakiramdaman ang paligid. Gusto mong makaalis? Muling bumalik ang boses. Mas malinaw na ngayon. Parang nasa mismong gilid lang ng mga bato. Pero paano ka makakaalis kung dala-dala mo na ako? Parang napako ang katawan ko sa kinauupuan ko. Anong ibig niyang sabihin? Ano ang dala-dala mo na ako? Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko siya nilapitan. Pero paano kung may iniwan siyang bahagi sa akin? Hindi sa katawan ko, kundi sa isipan ko. Kinabukasan, nagpumilit akong tapusin ang raft. Malapit na, kailangan ko na lang ng panggabay, isang sagwan. Pumunta ako sa silangang bahagi ng compound kung saan may natagpo ang lumang supply room. Sa loob, puro sirang kahon, lumang medical kits at isang logbook. Binuksan ko ito. Walang pangalan ng pasyente, pero ang mga entry ay consistent. Subject: exhibiting early signs of merging. Eyes remain open during rest cycles. Speech involuntary. Repeats phrases heard from staff. Subject now mimics staff voices. Recognized phrases. Saan ka pupunta? Bakit ka bumalik? Biglang nanindig ang balahibo ko. Ang mga linyang ito rin ang sinabi ng nilalang sa akin. Ikaw ang bumalik. At saan ka pupunta? Hindi lang siya basta nagbabantay. Kinokopya niya ang takot ng bawat dumating. Ginagamit ang mga alaala nila. Paglabas ko ng silid, nakaramdam ako ng matinding pagod.
Parang biglang bumigat ang katawan ko. Parang hindi na ako galaw ng galaw. Tumakbo ako pabalik sa raft pero napahinto ako sa gitna ng compound. Sa malayo, sa anino ng lumang gusali, may nakita akong nakatayo. Hindi gumagalaw, hindi rin umaalis. Pero alam kong ako ang tinitingnan. Tumakbo ako pabalik sa kuweba. Pinilit kong pigilin ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili ko. Galit sa tanong na bumabalik-balik sa isip ko. Bakit ako? Sa loob ng kuweba, nagsimula na akong makaramdam ng hallucination. O baka hindi na hallucination. Parang may mga boses akong naririnig kahit wala. Parang naririnig ko na rin ng sarili kong iniisip pero iba ang tono. Parang hindi na ako. Biglang naalala ko ang sinabi sa isang sulat, hindi niya kailangan pumasok sa katawan mo. Kailangan ka lang niyang mapagod, matakot, at magising habang gising ka na. Napatingin ako sa mga kamay ko. Nginig. May sugat. Hindi ko alam kung saan galing. Hindi ko na rin alam kung anong oras na. Biglang may nagbago sa paligid. Ang katahimikan, biglang naging masyadong malalim. Masyadong buo. Parang binabalot ng sapin ang paligid ko. Lando, Tumigil ang paghinga ko. hindi ka na natutulog. At sa loob ng kuweba, mula sa likod ko, isang anino ang gumapang mula sa dingding. Hindi siya lumapit. Hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya. Parang salamin. Parang ako. Pero hindi ako. Pagtingin ko sa mata niya, wala. Itim. Malalim. Walang dulo. Tumakbo ako palabas ng kuweba, dire-diretso sa dagat. Hindi ko na naisip ang mga gamit ko. Hindi ko na naisip ang raft. Wala akong sapin sa paa. Wala akong flashlight. Ang alam ko lang, kailangan ko nang umalis. Pagsapit ko sa baybayin, natumba ako. Tumayo, tapos nadapa ulit. Parang ayaw na ng katawan ko. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Sa mga puno, sa dilim, sa dagat mismo. Wala ka nang pupuntahan. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero nararamdaman ko ang boses sa loob ng ulo ko. Malinaw, mabigat, at totoo. Wala na akong dalang kahit ano. Hindi ko alam kung gaano katagal ako naglakad. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makalayo, makatakas, makalabas. Pero walang katapusan ang paligid. Ang gubat parang paikot. Sa tuwing babalikan ko ang raft, lagi ko itong natatagpuang parang may gumalaw. Isang drum ang wala. May tali na pinutol. May pako na tinanggal. Hindi ko alam kung ako ba ang nakalimot o may ibang gumalaw habang wala ako. Gabi. Nanginginig ako sa lamig. Sa baybayin, umupo ako sa isang bato. Tanaw ang malawak na karagatan. Pinilit kong intindihin ang nararamdaman ko. Kung takot lang ba ito o kung unti-unti na rin akong nawawala sa sarili kong isip. Hindi mo kailangang tumakbo, Lando. Bumalik ang boses, pero ngayon mas pamilyar. Hindi na lang basta tinig ng nilalang. Para na itong ako na kinakausap ang sarili ko. Dito ka na lumaki, di ba? Sanay ka sa katahimikan. Humawak ako sa patong matalim. Kinurot ko ang braso ko. Gising pa ako, pero hindi ko na alam kung alin sa paligid ko ang totoo. Kinabukasan, pinilit kong buuin ulit ang raft. Ngunit habang tinatahi ko ang mga tabla, naramdaman kong parang sinusundan ako. Hindi lang basta presensya, parang iniisa-isa ang bawat galaw ko. Sa tuwing titigil ako para makinig, titigil din siya. Sa gilid ng raft may iniwang marka. Gasgas. Parang ginuhit ng kuko sa kahoy. At may isang salita na nabuo. Wake. Hindi ko na alam kung ako ba ang sumulat niyon, pero hindi ako tumigil. Tinapos ko ang raft bago maghating gabi. Pinalibutan ko ito ng mga piraso ng metal, lumang pako, sirang tubo, para tumunog kung gagalaw ulit ang nilalang habang wala ako. Bumalik ako sa kuweba para kumuha ng gamit. Ngunit sa pagdating ko may kakaiba sa loob. Ang itak ko, wala na. Ang mga sardinas, naalis sa plastik. At sa pader gamit ang dugo,
o kung anong likido may nakasulat, walang uuwi. Muntik na akong masuka. Hindi dahil sa amoy kundi sa ideya na habang wala ko, may pumasok. May sumiksik sa loob ng lugar na akala ko'y ligtas. Paglabas ko, hindi na ako tumigil. Diretso akong bumalik sa baybayin. Sinimulan kong itulak ang raft. Mabigat, masakit sa balikat, pero habang gumagalaw ako, naramdaman kong parang may gumagalaw rin sa paligid ng tubig. Hindi hampas ng tubig, hindi hangin. Parang may naglalakad sa ilalim. Nang maiayos ko na ang raft sa tubig, sinimulan kong sumakay. Kinuha ko ang improvised sagwan at dahan-dahang pumalaot. Ang tubig ay kalmado pero ang loob ko, gulo-gulo. Pinipilit kong huwag lingunin ang isla. Sa kalagitnaan ng dilim habang palayo ako, bigla akong napalingon. Sa tabing gubat, may nakatayo. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero alam kong siya yun, ang nilalang, ang walang pangalan, ang hindi natutulog. Pinilit kong tumingin sa harap. Gumalaw ako ng mas mabilis. Ngunit may narinig akong sumisitsit sa hangin. Tinig, mas malapit na ngayon. Hindi ka aalis ng ganyan kadali, Lando. Paglingon ko sa tubig, may lumitaw na aninong hugis tao sa ilalim ng raft. Parang katawan, parang mukha. Pero walang mata, walang ilong. Isang hugis lang ng takot. Bigla akong tumayo. Nawala ang balanse ko. Natumba ako sa gilid ng raft. Tumama ang ulo ko sa isang drum pero hindi ako nawala sa ulirat. Pumailalim ako sa tubig. Sa ilalim ng tubig may nakita akong mga hugis, mga kamay, mga katawan. Marami sila. Hindi ako sigurado kung bangkay o alaala lang ng mga nauna. Pero lahat sila nakadilat, nakatingin sa akin. Pumilit akong umahon. Pag-angat ko, napasigaw ako. Nasa tubig na ang nilalang, nakalutang. Wala siyang galaw. Pero sa paligid niya, nanginginig ang tubig. Bumalik ako sa raft, sinikap kong sumakay. Basang-basa, giniginaw, nanginginig. Pero hindi ako sumuko. Kailangan kong makalayo. Ngunit habang pinipilit kong magsagwan, mas lumalalim ang boses sa paligid. Bakit mo ako iniwan, Lando? Hindi ba tayo ang isa't isa? Napahawak ako sa tenga ko. Umiiyak ako, pero hindi ko na maramdaman ang sarili kong luha. Ang katawan ko, parang hindi na akin. Parang may ibang nakatira dito ngayon. At sa harap ko, sa gitna ng tubig, may bangkay na umahon mula sa ilalim. Punit ang balat, wasak ang dibdib, pero ang mukha, mukhang ako. Sumigaw ako, hindi na para humingi ng tulong. Sumigaw ako para maalala ko pa kung sino ako. Hindi ikaw yan, hindi ikaw yan. Ngunit habang inuulit ko ito, naririnig ko rin siya mula sa likod, sa gilid, sa ilalim ng tubig. Hindi mo rin ako matatakasan. Pagkatapos ng lahat ng nakita ko sa ilalim ng tubig, mga kamay, mga bangkay, ang aninong kamukha ko, basang-basa ang buong katawan ko, nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa takot na parang hindi na naaalis. Humawak ako sa gilid ng raft, huminga ng malalim. Pinilit kong huwag tumingin sa paligid. Pinilit kong huwag magtanong kung totoo ba yung nakita ko o kung unti-unti na akong nilalamon ng sarili kong isip. Sa bawat sagwan, parang may humihila sa raft mula sa ilalim. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Hindi ako ligtas. Parang sinusundan pa rin ako. O baka, binabantayan. Lando, Mahina, paos, pero malinaw. hindi ka alis. Nandyan kadali. Pinikit ko ang mga mata ko. Hindi ko alam kung saan galing ang boses. Sa tubig, sa hangin, o mula sa likod ng utak ko. Pero naririnig ko siya. Maliwanag, mabigat. Parang hindi lang basta nagsasalita. Parang sinusubukang kumbinsihin ako. Bakit mo ako iniwan? Dahan-dahan akong lumingon sa gilid ng raft. Walang tao, walang anino,
Pero naroon pa rin ang boses. Naroon pa rin ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko siya nakikita pero alam kong naroon siya. Hindi umaalis, hindi natutulog. Pinilit kong itulak ang sarili ko palayo. Hindi na gamit ang sagwan, gamit na mismo ang kamay ko. Hindi na ako nag-iisip kung saan ako pupunta. Basta malayo sa isla. Basta hindi na ako babalik. Pero habang lumalayo ako, mas lumalalim ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na hindi normal. Yung uri ng katahimikan na parang may pinipigil. May nakaabang. Tumingin ako sa langit. Panginoon, kung naririnig niyo pa ako, kahit isang sagot lang. Hindi ko hinihiling na iligtas niyo ako. Hiling ko lang, huwag niyo akong kalimutan. Kung kailangan kong mamatay dito sa gitna ng tubig, sana po, makita niyo pa rin ako. Wala na akong alam, wala na akong kaya, pero kung may awa pa sa langit, Panginoon, ituro niyo kung saan ako dapat tumingin. Walang bituin, walang buwan, pero sa gitna ng dilim may lumilitaw na liwanag. Maliit, malayo, pero totoo. Parang apoy, parang ilaw mula sa barko. Hindi ako sigurado kung totoo, pero iyon lang ang direksyon na meron ako. Huminga ako ng malalim. Sinimulan kong gumalaw papunta roon. Hindi na ako lumilingon, hindi na ako nakikinig. Tanging ang tunog ng tubig at ang tibok ng puso ko ang pinakikinggan ko ngayon. Pero sa ilalim ng raft, naroroon pa rin siya. Hindi na niya kailangan magsalita. Hindi na rin niya kailangan magpakita. Ang presensya niya, nakatatak na. At kahit anong layong marating ko, alam kong may bahagi sa akin na naiwan sa isla. At may bahagi ng isla na dinala ko na rin. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako titigil, hindi pa rin ako susuko. Dahil hanggang may liwanag sa harap ko, may dahilan pa para gumalaw. At kung anuman ang naghihintay sa liwanag na iyon, kahit panganib pa, mas pipiliin ko pa rin kaysa sa dilim na sinusubukang akitin ako pabalik. Kahit mahina na ang katawan ko, kahit wasak na ang isipan ko, basta alam ko kung sino ako. Ako si Lando, at hindi ako sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabi ng takot at gutom, may nakita akong liwanag sa malayo. Hindi ito araw, hindi barko. Ilaw lang, gumagalaw sa gitna ng dagat. Mula sa malayo, narinig ko ang mahihinang tunog ng makina at ang alingaw-ngaw ng boses ng mga tao. Sumigaw ako. Hoy, tulong! May tao dito. Isa, dalawa, tatlong ulit. Hanggang sa halos mawalan ako ng boses. Wala akong ilaw. Wala na akong flashlight. Wala akong kahit anong pwedeng ipakita. Boses lang ang meron ako. At pag-asang may makarinig. At narinig nila ako. May sumisigaw. Sigaw ng isang lalaki mula sa bangka. Galing doon. Sa dilim, nakita kong lumapit ang maliit na bangka. May tatlong mangingisda. Isang may hawak ng timon, ang isa'y nakatayo sa harapan, hawak ang ilaw. Ang ikatlo, lumuhod sa gilid at sinagwan palapit sa akin. Kuya, nasaan ka? Sumigaw ulit ako, mas mahina na ngayon. Dito, tulungan niyo ako. Ilang saglit pa, naramdaman kong may kamay na humawak sa braso ko. Hinila ako pataas. Nang makita nila ang itsura ko, napaatras ang isa. Buhay pa to. Hindi na ako nagsalita. Wala na akong boses. Ni hindi ko na naramdaman ang sarili kong katawan. Basta alam ko nasa bangka na ako. Inalalayan nila ako. Pinainom ng tubig. Pinahiga. Anong pangalan mo, kuya? Tanong ng isa. Lando, bulong ko. Galing ako sa isla. Napatingin sila sa isa't isa, tahimik, parang may hindi sinabi. Anong isla? Tanong ng pinakamatanda sa kanila. Hindi ko na masagot. Sumara na ang mga mata ko. Pinilit ko pa, pero pagod na ako. Huling narinig ko ay, dadalhin na natin sa Pampang.
Nagising ako sa isang kubo malapit sa baybayin. Nasa panig ako. May basang bimpo sa noo ko. Amoy usok ng kahoy at sinaing. Maingay ang mga manok sa labas. Tahimik ang mga tao sa loob. Ang isa sa kanila, si Mang Erning daw. Siya ang pinakamatanda sa mga sumagip sa akin. Tinanong niya ako tungkol sa isla, saan raw ako galing. Ilang araw na raw akong nawawala. Wala akong masagot. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Bakit? Tanong ko. Wala bang isla sa bandang yon? Wala, sagot niya. Kinalugad namin ang direksyon kung saan ka nang galing. Wala kaming nakita. Tubig lang. Tsaka parang may usok na natutunaw sa kalangitan. Pero wala kaming naabutang lupa. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ang pasilidad, ang nilalang, ang katahimikan, ang mga mata sa ilalim ng tubig. Lahat ng iyon parang lumubog na lang. Parang hindi na nag-iwan ng bakas. Pero sa katawan ko, naroon pa rin ang sugat. Sa isipan ko, naroon pa rin ang boses. Hindi na kasing lakas ng dati, pero hindi rin nawala. Kinabukasan, umupo ako sa tabing dagat. Tahimik lang. Pinagmamasdan ang hampas ng tubig. Sa malayo may mga bangkang nangingisda. Normal na tanawin. Pero sa loob ko, hindi na ako katulad ng dati. Hindi ko alam kung totoo ang isla o kung pinili lang nitong mawala dahil may isang taong nakalayo. Pero ang alam ko lang, ako si Lando, at kahit hindi ko man masabi ang lahat, may bahagi ng katahimikan na hindi nababalik. Dahil ako mismo ang lumayo mula rito. Makalipas ang 3 araw mula nang masagip ako, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing. Sa tuwing pipikit ako, nararamdaman kong para bang nasa tubig pa rin ako. Basang-basang damit, kaba sa dibdib, katahimikan sa paligid na parang may kasamang bantay. Nagpasya akong lumayo muna sa baybayin. Dinala ko ng mga mangingisdang sumagip sa akin sa isang baryo sa mas mataas na lugar. Doon, tahimik. Walang amoy dagat, walang hampas ng tubig. Pero kahit ganun, hindi ako lubos na mapakali. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin minsan ang mga boses. Hindi sigaw, hindi bulong. Para lang mga alaala na sumisingit sa bawat patlang ng katahimikan. Minsan, napapalingon ako kahit alam kong wala naman akong kasama. Hindi ko sinabi kahit kanino ang totoo, ang lahat ng detalye tungkol sa isla, ang pasilidad, ang mga nilalang, ang mga mata sa ilalim ng tubig, kung anong ginawa sa akin doon. Dahil kahit ako, hindi ko alam kung may maniniwala. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng bahay ng matandang nagpatira sa akin, tinanong niya ako, "Anong plano mo ngayon, anak?" Napatingin ako sa dilim sa labas. Tahimik. Walang kahit anong ingay. "Hindi ko alam," sagot ko. Pero ayaw ko nang bumalik malapit sa tubig. Tumango lang siya, wala nang tanong. At sa loob ng katahimikan naming dalawa, may bigla akong napagtanto. Hindi lahat ng nakaligtas kailangan magsalita. Minsan, sapat na ang katahimikan para alalahanin kung gaano kabigat ang nangyari. Kinabukasan, umalis na ako sa baryo. Dinala ako ng isang jeep papunta sa bayan. Pagdating doon, hindi ko alam kung saan ako tutuloy. Pero habang nakaupo ako sa isang terminal, may nadaan ng radyo sa tindahan. Maingay ang DJ. Masaya. Parang normal lang ang mundo. Napangiti ako, kaunti lang. Pero totoo, tumayo ako, naglakad papalayo. Bitbit ang maliit na bag na binigay sa akin. Walang dala kundi ilang damit, gamot at isang maliit na notebook. Sa huling pahina ng notebook, nagsulat ako, "Ako si Lando, at kung sakaling may makabasa nito balang araw, sana hindi niyo maranasan ang takot na pinagdaanan ko. Dahil may mga lugar na hindi talaga para sa tao at kapag nakarating ka roon, minsan wala nang pabalik." At mula noon, wala nang nakarinig pa kay Lando, hindi dahil nawala siya,
kundi dahil pinili niyang manahimik. Dahil minsan, ang hindi pagsasalita ay paraan para makalimot o para hindi siya matawag muli at sa baybayin ng isang lugar na hindi matukoy sa kahit anong mapa na natiling payapa ang tubig. Pero sa ilalim nito, hindi pa rin siya natutulog. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento,